Naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinaukulan. Araw na ito, sabi, ay meron bang nagain o nag-file na ng bago? Nag-file ngayon. Oo, ayun, yun. Anong balita? Kasi hindi ko napanood yan eh. Yun nga. Oh. Oo. Ang nakalagay dito ay yung reaksyon na ni Congressman Joel Chua dyan eh. Ay, ng ito. House Committee on Good Government. Ito ba si Teddy? Oh, yeah. Oo, Si- yung bagong nag-file. Ah, gano'n. Oo. Tapos sino itong nasa gitna? Si Lisa Masa ba? Yes. Oo. Ba't pinayagan ng Kongreso na siguro kasama itong si Franz Castro ba ito? Yung naka-green. Oo, yan. Oo. So ito yung nangyari kanina. Congresswoman Lisa Masa, tama ba yun? Ito, grupo ng makabayan to, na pinakikita natin sa television, Nelson. Grupo ng makabayan. Ito ba yung nangyari kanina? So ito yung second impeachment complaint, tama? Yan yun. Naku, talaga naman pala, no? Yun. Yun po pala. Hindi ko kasi napanood niya kayo na eh. Ano bang background ukol sa bagay na yon? Eto ay reaksyon na dyan ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson, Congressman Joel Chua. Oh. Ang sabi niya, dahil dalawa na nga yung... dapat na sinabi niya, hindi, sabi ng Pangulo, wag na naming, baliwala yan. Hindi. Pero ang sabi niya, Jen, malaki daw ang posibilidad na pag-isahin na lang ang dalawang impeachment complaint bago ito isilalim sa pagboto. Ay, tama naman siguro, no? Oo. Kasi di ba, mayroon din mga ganyan dati na Isa na lang. pinag-isa Oo. at dinadala doon sa House Committee on Justice. Oo. Okay? Sisimulan daw ang proseso sa House Committee on Justice kung saan susuriin ang reklamo kung sufficient in form and substance Oh. o sapat ang forma at nilalaman. Oho. Pagkatapos ng investigasyon ng komite, kailangan itong maisumite sa Kamara yung report na may kasamang resolusyon sa loob ng 60 session days. Ayun. Repasuhin naman ito ng Kamara sa loob ng 10 session days. Pero yun yung kadaming araw nito. Sunod naman dito ang botohan kung tatanggapin ng articles of impeachment. Kailangan dito ang pagsang-ayon ng 1/3 ng miyembro ng Kamara. Kapag inaprobahan ng Kamara ang articles of impeachment, lilipat na ang kaso sa Senado, natatayo namang impeachment court. Kailangan naman ng 2/3 majority ng lahat ng senador o 16 sa 24 na senador para mahatulang nagsasala o mapatanggal ang opisyal na kinasuhan sinampan ng impeachment. Biruin mo dyan, halimbawa, itinuloy-tuloy nga nila ito. Buong taon na po tayong nakatali dito, hindi ba? At ito, Nelson, dagdag ko dyan, 75 grupong makabayan kasama daw po pala 55 grupo, 75 grupo ng mga complainants ang ikalawang impeachment laban po kay BP Inday Sara sa Office of the Secretary General diyan po sa House of Representatives. Ang ikalawang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente ay nakasentro lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust dahil sa hindi may paliwanag na paggastos ng confidential fund, intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Secretary pa ng DepEd. Inendorso daw po nila Makabayan Representative, Makabayan Black Representative Arlene Brosas, Franz Castro at Raul Manuel. Yan. Ayon po dito kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga legal counsel ng grupo na minamabuti daw po nilang isang impeachable offense lamang ang isampa sa pangalawang Pangulo para madali pong matalakay ng Kamara ang dahilan sa kakulangan na po ng panahon. Ayan. Sa parte naman po ng tumanggap sa pagkatatanggapin niya ng House Secretary General, ito pong si Secretary General Reginald Velasco na dadaan daw po sa parehong proseso ng unang impeachment complaint laban po kay BP Sara. Ang ikalawang impeachment complaint ay sunod po sa umiral na rules of impeachment ng mababang kapulungan ng Kongreso.
Ayun. So, yun nga ang pag-uusapan dyan, Nelson. Ano ha? Ito po yung nilalatag namin sa inyo, yung mga nangyari sa araw na ito. Ikalawang impeachment complaint. Yun, oo. Ang tanong ko nga dito, Nelson, binabaliwala ba ng mga mababatas na ito ang naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na para sa kanya ay baliwala, hindi po dapat natin pagtuunan ng pansin ang impeachment na ito, bagamat hindi man siya nag-uutos, pero Pangulo nagbigay na ng pahayag ang Pangulo, di ba? Kahapon nga binabanggit ni Kong Dante. Tayo ba? Nagpahayag na yung Pangulo, hindi ba natin susundin? Ayun nga. Sa House leadership, hindi pa gagawa ng aksyon. Hanggang ngayon, Wala pa statement. Wala pa pong statement si Speaker Martin Romualdez. At mukhang ang balita natin, Jen, ito naman, hindi natin sinasabing kumpirmado, Oo. pero mukhang yun na nga nangyayari. Oo. Pilit nila kinukumbinsi ang Pangulo na bawiin yung, ganon? yung kanya naunang statement na not to impeachment. Pa. Oo. Meron ba mga statement doon, Makabayan Black, na kung pwede, abawin na ng Pangulong Bongbong yung kanyang payag na pakiusap na no to impeachment? Ang una nila sabi, dapat hindi ba kailamang Malacanang? Oo, hindi na Huwag tama naman makikialam ang Malacanang kung sa mabdi nyo. Pero sa kapakanan ng taong bayan, Pangulo pa rin ang Ay, tama dapat naman. na masunod. Dahil ang Pangulo dyan, nakikita niya kung anong mas makakabuti sa bansa. Ayun na nga, Hindi ba? oo. Oo, kaya sinasang-ayunan natin doon ang presidente na kapag ka natuloy ang impeachment, matatali tayo dyan. Nako. At wala na tayong atugapagin, kundi ang impeachment na lang na yan. Hindi ba? Talagang ma-out of focus tayo dito, Nelson, ano ha? At dahil dyan, magkakaroon tayo ng Vox Populi. Ay, teka lang hindi pa po namin ipinapahayag Oo. kung ano po yung tinanggap naming tagubilin, Oo. tinanggap naming mga bilin, makinig po kayo mabuti. Para hindi na tayo ma-out of focus. Yan, opo. Yan, opo. Para yung kapakanan ng mga mamamayan ay mapanatili natin. Ibig sabihin ay mabigyan sila ng tamang serbisyo ng gobyerno. Yan, opo. At mapanatili natin yung kapayapaan sa bansa. Yan. At pati na yung pagkakaisa natin, hindi tayo magulo. Oho. Merong dapat mangyari. Merong dapat na mangyari. Mamaya po, Yan ang babanggitin- abangan ninyo. Ayun, tumuto kayo, huwag kayong bibitaw. Kung paano mangyayari yan. Paano po mangyayari yan? Batay po sa tinanggap naming tagubilin ni Nelson. Ano ha? Makinig po kayo mabuti. Pero ito muna. Oo. Ilatag muna namin ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito. Ang tanong natin ay simple lang po. Dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagan na no to impeachment? Yan. Ulitin ko po Pakalimi-limi ninyo. Direk, pakibaba mo nga ulit yung prompter. Yan. Dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagang no to impeachment? Yan. Kung ang sagot nyo po ay opo, dapat manindigan ng Pangulo, letter A. Kung ang sagot nyo naman po hindi po, parang babawi parang babawi ang Pangulo Letter B. Mag-message po ng A or B sa atin pong text hotline 0916-500-3846. Ulitin ko po, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Papakinggan po kami, Radyo Agila, Provincial Radio Station, at siyempre po, Radyo Agila, Mega Manila. Inuulit po namin, huwag kayong magbibitiw, huwag kayong lilipat ng ng social media account na inyong sinusubaybayan, maging na Radyo Agila at Net25. Sa pagbabalik namin, tatanggapin. Ipapahayag na natin, Nason. Ipapahayag na po natin. Again, mga kapatid, yun. Ipakishare po ito ang ating social media account at tumutok na po kayo sa inyong radio, television. May mahalagang bilin na tayo ay mapapakinggan sa ating palatuntunan. Magbabalik pa po ang Sa Ganang Mamamayan. Dapat po nating unahin ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapakanan. Kaya nga ako dyan nananawagan din sa iba. Oho.
ibang vloggers, ibang himpilan, baka ibahin po. At least ito malinaw na ha. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinaukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil marami pong problema ang ating bansa. Ulitin ko po, dahil maraming problema ang ating bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Ang iglesia ay para po sa kapayapaan at ayaw natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Malinaw po yan na tinanggap naming bilin bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nelson. Yeah.